lagi mo, pag mo, lagi mo, aalagaan. Amor ko na. Ako, alagaan mo mabuti ang ating anak. Mag-aral ka mabuti. Mahal na mahal ka ni Mama. Magsusulat ka sa akin, ha? Kaya ako talaga ng aking maraming chocolate na ibigay sa iyo. Salamat. Ang mga ibang bansa at pumasok bilang domestic helper upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang nag-iisip. Kaya mo, wala na po ba talaga kayong balita sa mama? Matagal na po simula nung umalis siya. Hindi man lang ba siya pumunta? Hindi man lang ba siya tumawag sa inyo o sumulat? Hindi na ba niya ako naaalala talaga? Ang sabi niya, babalikan niya ako. Pero bakit hanggang ngayon, wala pa rin ang mama ko? Kaya mo, baka naman may balita ka sa kanya. Tigilan ba ako, Clara? Kakadrama mo? Yung nanay mo, masaya na dun sa Hong Kong. Pasalamat ka nga, pinapakain pa kita. Umalis ka sa mga anak! Dali kayo, pupunta tayo sa SM. Ibibili ko kayo ng maraming laruan sa damit. Kasi kung mo, minsan, tatama-tama. Mana sa nanay niya. Tara, SM tayo mga anak. Oo. Patawarin mo, paano man ang magkukulang ko sa iyo, please. Ayaw nga kitang kausap, Pina. Pwede ba? Napaka-enjoy mo, nagsasaya yung tao. Tawag mo na yan, anak. Hindi. Isabihan na ako. Gusto mo mag-shot ka rin, o? Shot tayo dalawa. O, dali na, o. Wala na, mag-usap tayo. Ano ba problema mo na ako? Nak-nak-teteng naman eh! Sinabi nga ayaw kitang kausap. Mahirap bang unawain yun? Ha? Mahirap bang intindihin yung sinabi mong ayaw kitang kausap? Tigas ang ulo mo! Dapat natin pag-usapan ng mga bagay-bagay para magkaintindihan tayo. Wala na! Huli na! Para magkaintindihan tayo! Anong gusto mo? Patawarin kita? Pagkatapos mo akong iwan? Patatawarin kita? Umalis ka! Ang tagal mo bago bumalik! Tapos gusto mo? Patawarin kita? Na parang walang nangyari? Ganun ba? Yung gusto mong mangyari? Na patawarin na lang kita? Di anak, marami na hindi alam. Nasaan ka? Noong mga panahon na kailangan ko ng nanay? Nasaan ka noong mga panahon na kailangan ko ng gagamay sa akin? Pero wala ka, di ba? Pinili mo magtrabaho sa ibang bansa. Palagi mo sinasabi sa akin na para sa pangarap ko, para sa kinabukasan ko yung pangalis mo. Yung palagi yung sinasabi mo sa akin. Wala ka rin. Pero ito ba yung sinasabi mong pangarap? Tingnan mo ko! Ito ba yung maging bongbong ka ka? Hindi. Yung pinagtatawalan ako ng ibang tao? Yung ginagahiya ko ng ibang tao? Ito ba yung gusto mo? Yan ba? Hindi. Ito ba yung gusto mo? Hindi ko alam kung ano yung tinis ko nung umalis ka. Hindi ko alam. Alam mo, ito lang ang sasabihin ko sa'yo, ha? Oo, nanay kita kasi iniwan mo ko. Pero hanggang doon lang yun. Kasi wala kang kwentang ina. Hindi totoo yan! Marami ka hindi alam sa pinagdaanan ko. Sana malaman mo na kung gaano kita minahal, kung gaano ko gusto na bumalik ka sa maayos. Hindi ko gusto lahat ng ginawa sa'yo dahil walang ina na magpapatama ka ng anak. Mahal kita, anak ko. Ayoko na marinig ang paliwanag mo. Aalis na ako sa bahay na to. Hindi man ka! Tatandaan mo, simula sa araw na to, wala ka ng anak! Hindi! Hindi ka rito, Clara! Church at di naglaon ay naging manggagawa na rin siya na humahayo at naghahatid ng mabuting balita ng Diyos. Ngunit walang araw na hindi inisip ni Fina ang kanyang anak.
Lagi niyang pinagdarasal na sana isang araw ay makasama niya muli ito. Patawarin mo ako, ma. Sa lahat ng nagawa ko, ma. Hindi ko na-appreciate yung paghihirap mo doon. Patawarin mo ako, ma. Ganyan sa akin, sagot mo. Napakabuti na lang sa buhay ko. Sabi nila, walang ina ang makakatiis sa kanyang anak. Lahat ay gagawin ng isa nila para dito. Kasama na ang pagtanggap at May Bible ka na ba? sis. Sa itsura kong halo ng mga babae. Sis, parang nararamdaman ko malalim ang problema mo. Kaya, ino-offer ko sa iyo ng Bible. Kasi alam ko ito ang makakasapot sa mga problema. Pasensya na po, pero sa iba nyo na lang po ibigay yan. Sa dami ng problema ko, tama po kayo ang dami ng problema, kaya wala akong tayo magkasagot. Alam mo sis, minsan, ang mga katanungan natin sa buhay, mga problema, dito lang natin minsan matatagpuan, ay hindi natin matatagpuan sa mga tabla. Ito ay matatagpuan natin dito sa Biblia. Kaya, pag may time ka, eto kunin mo, basahin mo siya. Tiyak lahat ng kasagutan sa mga tanong mo at mga problema mo, magkakaroon ka ng kapayapaan. Kaya po ba? Try mo. Hindi Hindi ko makahanap yung sagot sa mga problema ko. Kasi nangyari din sa akin, may nangyari din sa akin dati, nagkaroon ako ng kapayapaan, nabago ang buhay ko. Wala nang pinasa ko. Kaya, yan, binibigay ko sa'yo para mabago yung buhay ko. Diba? Sige, bibigyan ko po ng panahon na basahin kung sinasabi ng Biblia. At sana nga po, mahanap ko dito yung sagot na matagal ko nang hinahanap. Maraming salamat po. Okay, sis, God bless you. Namahal siya ng nanay niya at higit sa lahat may Diyos na nagmamahal sa kanya. Unti-unti ay tinalikuran ni Clara ang lahat ng bisyo niya. Inumpisahan niyang baguhin ang buhay niya na kasama ang Diyos at doon nga napagdesisyonan ni Clara na bumalik sa kanyang inay. Namuhay ng maayos at mapayapa ang mag-inang Josefina at Clara. Napatawad na rin niya ang taong naging dahilan ng pagkakawasak ng kanilang relasyon. Naging lingkod sila pareho ng Diyos at pareho na rin gumagawa para sa ministeryo ng Panginoon. Si Clara ay naging tagapagturo ng salita ng Diyos sa kanilang simbahan. At doon ay ginamit niya ang lahat ng kanyang karanasan upang ibahagi sa iba. Kung paano binago ng Diyos ang buhay niya, na mula sa pagkakadapa ay tinulungan siya ng Panginoon na makabangon muli at maiayos ang kanyang buhay kasama ang ina. Pinalikan din ni Clara ang kanyang mga naging katrabaho sa bar at sinubukan kumbinsihin na talikuran ang maling pamumuhay at bumalik sa Diyos. Maging ang kanyang ina na si Fina ay naging daan din sa kanilang lugar upang makakilala ang mga kapitbahay na hindi pa nakakarinig ng salita ng Diyos.